media at mga talk shows dahil ito ay may kinalaman sa isang aspeto ng kanilang personal na buhay na matagal lang iniiwasan ng publiko at ng kanilang mga fans. Sa isang eksklusibong interview, sinabi ni Doc Ivy na may mga hindi inaasahang kaganapan sa likod ng relasyon ni Catherine at Alden Richards. Ayon sa kanya, bagamat tinatanggap ng mga fans na may magandang samahan ng dalawa, may mga aspeto ng kanilang relasyon na hindi nakikita ng publiko. Marami ang hindi nakakaalam pero may mga hindi pangkaraniwang bagay na nangyayari sa kanilang relationship. Pahayag ni Doc Ivy. Sinabi pa ni Doc na may mga personal na issue na kinakailangan nilang pagdaanan bilang magkapareha, ngunit sa kabila nito na natili silang magkasama at nagmamahalan ng patago sa likod ng mga kalat na balita na may karelasyon na nga si Catherine Bernardo sa katauhan ni Mayor Mark Alcala. Hindi palaging perfect ang mga relationship pero ang importante ay magkasama sila sa pagharap sa mga pagsubok. Dagdag pa ni Doc Ivy. Bagamat hindi naging specific sa mga detalye, sinabi ni Doc Ivy na ang relasyon ni Catherine at Alden ay dumaan sa mga pagsubok at may mga pagkakataong tila mahirap ang kanilang sitwasyon. Lahat ng relasyon ay may high and lows. Hindi nila iniiwasan ang mga hamon, kundi natuto sila at lumalago bilang magkapareha. Ang pahayag nito ay nagbigay ng bagong pananaw sa mga fans ng dalawa na patuloy na nag-aabang ng mga update tungkol sa kanilang personal na buhay. Minsan, ang mga fans sa masikat na celebrity couples ay hindi laging nakikita ang mga struggles na tinatahak nila sa likod ng kamera. Kaya't naging mahalaga ang mga payag nito ni Doc Ivy upang ipakita na ang mga relasyon ay hindi palaging madali. Agad na kumalat ang balita tungkol sa revelasyon ni Doc Ivy sa social media at nagbigay dan ito sa iba't ibang mga reaksyon mula sa mga netizens. Ang iba ay nagbigay ng suporta kay Catherine at Alden na nagsasabing ang kanilang relasyon ay isang halimbawa ng tunay na pagmamahal, habang ang iba naman ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng mga payag na ito ni Doc Ivy. Kung tunay na nagmamahalan sila, hindi dapat nilang hayaan ang mga pagsubok na magpatibag sa kanilang relasyon, sabi ng isang netizen. Ang iba naman ay nagsabi na ang mga payag ni Doc Ivy ay nagbigay liwanag sa mga tanong na matagal nang binabaliwala ng publiko tungkol sa relasyon ng dalawa. Sa kabila ng mga challenges, sinabi ni Doc Ivy na ang sekret sa kanilang relasyon ay ang malalim na respeto at pagmamahal na mayroon sa isa't isa. Ang pinakamalagang sa isang relasyon ay ang pagkakaroon ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Alam nila na sila ay may laban at natuto sila mula sa kanilang mga pagkakamali. Pahayag ni Doc Ivy. Sa mga susunod na linggo, inaasahan na magbibigay pa ng mga karagdagang insight si Doc Ivy hinggil sa personal na buhay ni Catherine at Alden. Ang mga fans ng dalawa ay patuloy na maghihintay sa mga susunod na update tungkol sa kanila. Then may relasyon daw, sabi ni Doc Ivy, mga kasembreros, no? Na facial doctor or dermatologist ni Ma'am Catherine, of course. Tapos, si Kim Chiu at saka si Mayor Mark Alcala pala ang magkarelasyon, mga kasembreros, no? Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong kay Ma'am Kim Chiu. May nag-post dito kanina ng video ni Kim at saka ni Mayor Mark Alcala, mga kasembreros, na yun nga, parang nagbeso-beso sila. Tapos, dito, may caption dito na, when a man shows sweetness without hesitation, you know it's something special. Mark's gesture says more than words, and Kim Chiu must have felt that warmth. Sorry, Catherine, destiny has its own plot twist. So, sabi dito, no, ng caption, mga kasembreros. Tapos, may mga nag-ano dito, kasi parang hindi ito edited, mga kasembreros, na video ni Kim Chiu at saka ni Mayor Mark Alcala nga, mga kasembreros. May mga comments dito, nagbasa ako, mga kasembreros. Sabi ni user 844, si Kimi sana ang gusto ni Mayor Mark pero hindi ni Kim pinansin. Inimbita ni Mayor si Kim noong 2023. Noong piyesta sa kanila, magkasama sila sa car. Tapos pumunta si Kim sa opisina ni Mayor, tapos parade, umuwi. Pagkatapos ng parade ay umuwi na si Kim. So may mga iba rin dito na against, no? Dinadamay mo pa si Kim, work yan. Pinunta ni Kim sa Lucena. Di pa din ba matanggap na si Mayor Mark nagpapatibok sa puso ni Catherine? Pakilubayan ang iba. Acceptance is the key, no? Sabi naman ng isa dito. Tapos may mga nagsabi din dito na
Yes, of course, matagal na itong picture, itong video na ito na parang nag-resurface lang siya mga kasembreros. Sabi nga dito ng ilan, no? 2023 pa ito mga kasembreros. Sabi ng isa, may paulo na kasi siya that time, pero kung wala, naku, titig pa lang ni Mayor kay Kim. Sa parade, grabe. Tapos nung umalis si Kim, parang tulala si Mayor. So, sabi ni Sailor Jupiter, yung comment dito mga kasembreros. So, yun, medyo matagal na yung video na ito. Mahilig pala si, si Mayor mag-imbita ng mga artista sa kanyang, sa fiesta sa kanila mga kasembreros. Tapos yun, na-issue. And yun nga, nung time yata na si Sanya din na inimbita niya. Parang ganoon, no, mga kasembreros yung, dito, yung ginagawa ni Mayor Mark, no. Actually, hindi naman ginagawa ng mga, ng mga ibang mga lungsod or province mga kasi tuwing may fiesta, nag-imbita sila ng mga artista. Siguro nagkataon lang na ang kay Mayor ay mostly ng kanya mga iniimbita ay mga dalaga at mga single na artista mga kasembreros, no. Yun po siya. Tapos next item natin mga kasembreros, pero ito pa hindi natin napatunayan na sila mga kasembreros kasi nga, yun nga, according sa mga nag-comment ay trabaho lang yung pinunta ni Kim doon mga kasembreros. Ito 13 hours ago, MLS TV, Catherine Alden, Kathden. So tapos yung picture ng Kathden, no, nung pumunta sila sa Dubai mga kasembreros. Oh, grabe, yung daming like 677 reactions mga kasembreros. So I love you, Kathden, no. Ito yung pagpunta nila sa Dubai mga kasembreros na last leg ng promo ng Hello Love Again. Naka-green cap si attorney at saka naka-shades naman si Tisoy mga kasembreros. Tapos spotted din pala silang Catherine, no, na nagsushoot sila mga kasembreros dun sa Someone Someday nga. Si James Reid dito ay parang humikab siya, no. Inaantok na si James Reid mga kasembreros. Tapos si Kath nag-hi-hi pa rin sa mga fans, no? Tapos umupo siya mga kasembreros. So nasa pala sila, kasama niya rin dito sina Direct Chad Vidanes, of course. Tapos si Ma'am Dimples Romana, no? Cainta Catholic College mga kasembreros yung kanilang kanilang location. So Cainta, so sa Rizal ito mga kasembreros, no? Na malapit lang sa bahay nila Ma'am Kath kasi sa Antipolo Rizal, sina Ma'am Catherine mga kasembreros. So ito po ay part ng kanilang ng kanilang Someone Someday shoot mga kasembreros. So tapos speaking of Someone Someday, ang preview.ph ay na-feature ulit, no, si Kath and si Maha sa kanilang Someone Someday, the exact upcycled tops worn by Catherine Bernardo in Someone Someday. Tapos next item natin, so yun, no, talagang nag-aabang pa rin tayo mga kasembreros sa sa mga updates ni Alden. Ako po ay nag-voice over ng past 12 noon mga kasembreros, 12 p.m. Katapusan na ng February, no? February 28, 2026 mga kasembreros ay wala pa ring update si Alden sa kanyang Instagram mga kasembreros kasi sobrang busy nito ni Soiti. Bukas ay Stars on the Floor na naman mga kasembreros. So aabangan din natin yung mga kaganapan bukas ni Soiti at ng buong Stars on the Floor team mga kasembreros. Hindi lang alam kung ilang buwan ang tatakbuhin ng Stars on the Floor. Baka 3 to 4 months, no, mga kasembreros, yung kanilang gagawin dito. So talagang hataw sa ratings din itong Stars on the Floor, of course, ni Phenomenal Box Office Cinema King at nina Marian mga kasembreros at saka nina Coach J and Raver Cruz, of course. Tapos yung nag-post pala nung picture, hindi ko na kuha at saka na-mention yung pangalan, no, doon sa may BIR 2026 kick-off nila mga kasembreros, most valuable taxpayers ng 2025. Si pala yon, si Diana Apigo Tayag, no? Sabi niya dito 4 hours ago, akala ko normal day.
bigla lang may pa-Alden Richards. Serbisyo at pananagutan, dalawang haligi ng tunay na liderato. Honored to be counted among this year's most outstanding taxpayers during Southern Luzon Tax Campaign Kickoff in Calamba, Laguna. Okay. Sa Calamba, Laguna pala ito mga kasembreros. Thanks much Bureau of Internal Revenue or BIR for this recognition. Leadership and responsibility go hand in hand. Proud to be recognized for contributing to our provinces and nation's growth. Serbisyo at responsableng pagbabayad ng buwis, yan ang tunay na star quality, sabi ng speaker. Hahaha. Kilig din paminsan-minsan. Kinilig si ma'am, no? Kay Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos yung picture nga nila na barong din si Soiti, si Kagalang-galang mga kasembreros. So, honorable si Alden, no? Na nabigyan of course ng chance para makapagsalita at hawak na mikropono doon mga kasembreros. Tapos si Nate Gonzaga mga kasembreros, no, ay of course kasama din doon sa tax campaign kick-off sa BIR sa Calamba, Laguna mga kasembreros kahapon. Doon nga si Alden ay naging MVP, no? MVT, Most Valuable Taxpayer mga kasembreros. MVP kung sa laro, tapos sa tax naman ay MVT mga kasembreros. So nag-post din si Miss Nate Gonzaga ng mga kuha niyang pictures doon sa mismong event, no, or awarding ceremony. So hindi ito mawawala talaga kasi knowing Miss Nate Gonzaga ay parang kumaga pa BFF ang dalawang ito, no, best friend forever mga kasembreros ever since na nagsimula si Alden sa showbiz industry. Tapos si Ma'am Arlene, no, 26 minutes ago, pinost na rin yung most outstanding taxpayer awardee ni Alden sa BIR nga, no. Mga candid photos lamang ito mga kasembreros and mga Cathinatics. Tapos ito, ibang anggulo ito mga kasembreros nakuha kay Catherine doon nga sa shoot nila ng Summon Someday mga kasembreros. Hindi siya ibang anggulo, ibang lugar talaga siya mga kasembreros, no? Kasi yung finlash ko kanina ay nakaharap si Ma'am Catherine, tapos dito ay nakatagilid sila kasama si James Reid nga mga kasembreros, tapos may motor sa gilid. Baka part ng kanilang props or gagamitin itong motor para sa kanilang serye na Summon Someday mga kasembreros. So nag-ayos-ayos ng konti si James dito, no? Tapos naayusan din sa Catherine ng konti. Tapos major item tayo mga kasembreros ha. Nagulat ako dito sa post kagabi ng isang admin mga kasembreros na sa Facebook. Sinasabi niya dito na yun nga, no, parang Cathynatic ito. Tapos sinasabi niya dito na nagkaroon daw ng eksklusibong interview si Doc Ivy. Tapos nasabi daw doon sa interview ni Doc Ivy na hindi daw inaasahan na sa likod ng relasyon ni na Alden and Cath na magkaiba yung relasyon mga kasembreros, yung magandang samahan of course ng Catherine and so on, kagaya nga po ng napakinggan ninyo. Hindi ko lang mahanap dito kung saan yung sinasabi niyang exclusive interview na ginawa nga ni Doc Ivy mga kasembreros na nagsabi, no, na about sa relationship sa Catherine. Kasi kung meron naman talaga ay makikita ko talaga mga kasembreros at masama natin sa update mga kasembreros. So and sasabi niya dito na may mga hindi ordinaryong bagay na nangyari nga sa Catherine sa likod ng camera mga kasembreros, na sinasabi daw dito ni Doc Ivy mga kasembreros, no. So pero ito po ay no, hindi ko sure kung saan mga kasembreros. Na-mention na rin of course dito na hamon daw sa relationship ng Catherine si Mayor Mark Alcala mga kasembreros, kasi nga na-issue sila, no, mga kasembreros. So ito po ay ang gusto kasi mapakinggan talaga yung interview mismo kasi kung iisipin mo naman
hindi dapat manggagaling kay Doc Ivy yung revelation or bookingan ng Kathleen mga kasembreros, kundi kay Alden or kay Ma'am Catherine mismo ito dapat manggaling mga kasembreros. Nevertheless, nagpapasalamat ako dito sa vlogger na Team Kathleen siya mga kasembreros. So, pero ang confirmation kasi dapat talaga ay magsisimula or manggagaling kay Ma'am Catherine at saka kay Sir Alden mga kasembreros or kay Mayor Mark Alcalaman mga kasembreros. So, pero wala walang confirmation mula sa mga parties na nabanggit mga kasembreros. Natutuwa lang ako dito na parang pinagtatanggol niya yung Kathleen mga kasembreros sa kabila ng mga issues na kinakaharap ngayon ng mga partido mga kasembreros. So sinasabi nga dito na parang patago yung pagmamahalan ng Kathleen mga kasembreros sa kabila ng issue nila ni Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So yun Pero tayo po ay sabi ko update na lang tayo mga kasembreros sa Kathleen and any other items na pwedeng related sa kanila. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. And isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Amazing at ganda ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Kahit Bilang ng Buhok. Matthew chapter 10 verses 27 hanggang 31. Medyo mahaba po ito babasahin ko na lang po. Whatever si Jesus Christ ang nagsasalita po whatever I tell you in the dark, speak in the light. And what you hear in the ear, preach on the housetops. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. But rather fear God, who is able to destroy both soul and body in hell. Are not 2 sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will? But the very hairs of your head are all numbered. Ito yung mga kasembreros, bilang ng Diyos ang ating mga buhok. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. So grabe mga kasembreros, sino sa atin ang kayang bilangin yung ating buhok? Sa human power, sa human skill, ay wala pong siguro kapag ginamitan ng machine or ginamitan ng technology na tagabilang ng buhok, siguro mga kasembreros ay hindi pa rin appropriate or hindi pa rin accurate yung kalalabasan na bilang ng buhok. So dito, grabe isa ito sa nakakamanghang verses actually mga kasembreros. So marami ang pwede natin matutunan dito, and unang-una dito ay yung takot sa Panginoon na kung ang tao kayang pumaslang ng physical body, yung Diyos po natin ay mas katatakutan natin because kaya niyang or He has the power over our physical body and our soul mga kasembreros. So pwede niyang parusahan ng ating kaluluwa sa impyerno at pwede niyang isalba or iligtas mga kasembreros at isasama niya sa langit. So He has the overall power. Kung kaya ang tawag sa Panginoon ay omnipotent mga kasembreros. He is an all-powerful God mga kasembreros. So and dito hindi lamang yun parang ang sabi pa ni Lord dito ay yung kinatatakutan natin minsan at saka yung value natin ay minamaliit natin, Sabi nga dito ni Lord ay yung dalawang maya or sparrows mga kasembreros ay binebenta lamang, for only a copper coin. So isang coin lang siya mga kasembreros or copper coin. Pero sabi niya dito ay kahit yung bawat maya, bawat ibon mga kasembreros ay inaalagaan ng Panginoon. His great care. Isa pa ito, So dapat natin matutunan mga kasembreros yung grabing alaga, grabing compassion, at grabing pag-aaruga sa atin ng Panginoon by comparing us, Parang inahalin tulad niya ang tao, yung value ba, yung worth ng tao mga kasembreros sa mga maya. Di ba?
yung mga maya nga na yung na pwede lang silang ibenta ng ng isang coin, inaalagaan ng Diyos, no? How much more tayo na mga tao, mga kasumbrero at ang ating mga buhok. Alam niyo parang ano siya, no? Kung iintindihin mo ng literal at superficial, mga kasumberos, bakit naipasok pa ni Lord Jesus itong yung bilang ng ating buhok? Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay sparrows, no? Tapos alam niyo parang grabe yung matalinghaga, no? Very poetic at metaphorical talaga at full of wisdom, no? Kapag nagsasalita ang Diyos natin na si Lord Jesus Christ, mga customers. That is why His words, no, His wisdom is infinite, mga customers. His words are true, reliable, and trustworthy, mga customers. Kung tayo pa naniniwala sa mga salita ng tao, mas lalo nating paniniwalaan ang pangako at salita ng Diyos, mga customers, kasi ang tao ay napifail, no? Minsan hindi natutupad yung mga sinasabi. Yung yes or no lang ay hindi kayang tuparin, no? Yung sinasabi natin ay hindi natin kayang gawin. Pero ang Diyos natin, every single word, no, na kanyang sinasabi, every single promise na sinabi niya, mga customers, sa Biblia, ay talagang mangyayari at mangyayari, mga customers, kahit nahadlangan pa ng tao. So, ganun po yung pagkakaiba ng tao sa Diyos, no? Talagang kasi tao tayo and He is God, no? Ganun siya, mga customers. If people fail, kasi nature na talaga natin yung imperfect tayo, no? Kasi mortal tayo, we are not perfect, we are not flawless. We are subject to human error, mga kasembreros. So, pag perfecto ka na, ay Diyos ka na, no? So, ganun siya, mga. Pero walang ibang Diyos. Sino ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? So, siya lamang ang Diyos ng Israel. So, kaya kung nagtitiwala tayo, natatakot tayo sa mundong ito, well, dapat nating katakutan, no? At saka bigyan ng pinakamataas na paggalang or reverence ang ating Diyos, mga kasembreros, and His Son, Jesus Christ. This verse reassures us that God cares deeply for each and every one of us. So yun, yung kanyang pag-aruga, yung kanyang concern. So yun siya, mga kasembreros, concern ng Diyos sa atin ay mas malalim at mas mataas pa at mas malawak pa kaysa sa ating nanay, sa ating tatay, sa ating kapatid, asawa, and so on, mga kasembreros. So more than their care, more than their love, more than their concern sa atin, ay ang Diyos po natin ay beyond, no way beyond, mga kasembreros, ang kanyang concern sa atin. But I'm not saying na useless, no, yung concern at pagmamahal ng ating pamilya. Ang sasabi lang natin dito, yung level ba, no, yung kadakila, mga kasembreros, ay mas dakila ang sa Diyos natin. So it reminds us that even the smallest and seemingly insignificant creatures like sparrows are valued by God. The message is clear. If God cares for and values the sparrows, how much more must He care for and value us, who are His beloved children. Nature takes care of each creature and gives them their place in the world, considering the beauty and intricacy of it all. So, yung forest, yung mga puno, yung mga prutas na kumbaga pa hindi naalagaan ng tao, no, hindi sakop ng tao, no, ay talagang ginawang habitat ng sinet yun ng Panginoon, mga kasas, para yung mga hayop, no, yung mga ibon ay makakatira doon at mabubuhay, mga kasembreros. So, and tayo, no, kumbaga pa yung value natin, ibinigay yung kanyang kaisa-isang anak. Hindi naman binigay ni Lord, no? Hindi binigay ni God the Father yung kanyang kaisa-isang anak para sa mga maya, hindi para sa mga tigre, sa mga leon, and so many creatures or animals, mga kasembreros. Hindi, no, sa atin, sa tao, mga kasembreros, because tayo yung pinaka-special na creation ng Panginoon. So, as simple as that. So, if God values the sparrows, how much more must He value us? He most cherished the creation. So, this verse is a reminder of our worth and importance in the eyes of God. It encourages us to trust in His love and care for us, even in times of fear, of uncertainty. So, let go of fear, knowing that you are valued and cherished by the one who created the entire universe. So, hindi lamang pag minahal tayo ng asawa natin, given na yun, no? Pero pag minahal tayo ng Diyos, it's something na fulfillment, no? Yun yung completeness at purpose at pinaka-purpose ng buhay, mga kasembreros. Yung tayo po ay mahalin ng Diyos at ituring tayong most cherished creation. We can trust God's protection in times of fear,
by understanding that He cares deeply for us. God watches over us even or with even greater love and care, just as a loving parent provides for and protects their children. Knowing that God values us much more than the birds in the sky or the flowers in the field can give us reassurance that He will not abandon us in our times of need. So, ganoon siya mga kasembreros, no? Talagang yung kanyang dakilang pag-ibig at pag-aruga sa atin ay incomparable, immeasurable mga kasembreros, infinite, eternal. At saka, hindi mo siya kaya i-compare sa pagmamahalan ng asawa mo, pagmamahalan ng kaibigan mo, pagmamahalan ng kapatid mo, or magulang mo, or so on. So, hindi, no? They love us, na our family loves us, mga kasembreros, but God's love is something way, 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 way higher and deeper, mga kasembreros. So, kung kaya, if we love people, we must love God, no? Kasi nga, ang unang commandment ay, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and then, we must love our fellow people, no, our neighbors, our families, friends, and so on, our fellow workers, our classmates, as we do or as we love ourselves. So yung ka-level natin ay tao, mga kasembreros. God's protection doesn't mean that we'll never face difficulties or challenges. However, it means that even in the midst of those trials, God is present with us, guiding us and providing the strength we need to overcome. We can find peace and courage in the face of fear, by acknowledging God's sovereignty and trusting in His goodness, knowing that we are never alone and that His protection is ever present. So, ganoon siya, mga kasembreros. Yung kanyang protection, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang care sa atin, at saka ang kabutihan niya ay talagang pinapadama niya sa atin na hindi tayo nag-iisa. So, ang protection ng Panginoon, hindi ibig sabihin daw nun ay wala na tayong problema at saka difficulties na mararanasan sa buhay. So, kasi kung wala naman tayong trials, kung wala naman tayong problema, para saan yung protection, di ba? Ng Panginoon, mga kasembreros, kung wala naman talagang kung wala naman talagang dapat proteksyonan sa atin. So, parang ano lang yun parang para saan yung payong kung hindi naman mainit or hindi umuulan? Diba? Parang tripping. So, parang ganoon ba? So, yung purpose ng payong ay nawawala kung hindi naman mainit at hindi naman umuulan, mga kasembreros. So, wala siyang gamit. So, ang Diyos natin ay dapat nating, kasi kahit yung ating, di ba? Yung ating number ng ating buhok, kung ilang piraso, ay alam na alam ng Diyos, mga kasus. That means, kung gusto niya sabihin niya, yung imposible niyang kaya niyong gawin, kaya kong gawin, di ba? So, He even created mountains, seas, oceans, land formations, and even us, mga kasembreros, na mga tao na kanyang pinakamamahal. So, final thought natin, friend, think about your life, balancing work, family, and challenges. Now, imagine the strength you'd gain from knowing you're valued beyond measure. So, Matthew chapter 10, verses 26 to 31 tells us we matter immensely to the Lord, and we shouldn't fear sharing His word. So, ibahagi natin na yung salita ng Panginoon, mga kasembreros, kasi yun po yung pinaka-purpose natin sa buhay, mga kasembreros. So, isa lang yun sa mga assignments natin or earthly tasks, mga kasembreros, na sinishare po natin ang kabutihan, ang pag-ibig at ang salita po ng Panginoon na forever, na powerful at forever na buhay. Alright? Sinama sa Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, knowing that God can do impossible things in His love, care, love, and compassion sa atin, at saka concern ay dakila at immeasurable, incomparable. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasama. Paalam po. I love you.